Isang mapagpala at maligayang buwan ng Kapaskuhan sa inyong lahat, mga kapwa ko Manilenyong lingkod bayan. Ang mamumuno po sa ating seremonya ay ang Schools Division Office of Manila o SDO Manila. Sa ating seremonya ng pagtataas ng watawat, sumabay tayo sa pag-awit ng Lupang Hinirap at awit panalangin na pangungunahan ng SDO Manila Teachers Choral, ang itinanghal na kampyon sa katatapos lamang na Teachers Choral Competition na nilahukan ng 16 na Schools Division Office sa buong pambansang punong rehiyon. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Itaas natin ang ating kanang kamay sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwanang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Manatiling nakataas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa ito ay kinakailangan
Sa puntong ito, pakinggan natin ang mensahe mula sa nanunuparang pinuno ng tanggapan ng mga paaralang sangay ng Maynila, Dr. Nerissa Rojas Lumeda, Sese. Honorable Vice Mayor Chi Atienza, sa buong Maynila po, at kasama po dito ang Schools Division Office or SDO, magandang umaga po sa inyong lahat. At 11 a.m. today, the city will turn over 397 laptops and 133 TV sets to all public elementary schools in Manila. Fully digitizing po all kindergarten classrooms in our public schools. Isang TV, isang laptop para sa lahat ng classroom ng kindergarten. Salamat po, Mayor. This investment aligns with the Mayor's 10-year roadmap and strengthens our commitment in making every Manileño a reader by grade 3. Reaffirming that the first 7 years of a child are the most critical po for reading and language development, we start early in kindergarten here in Manila. The scaffolding will continue until grade 3, the first exit point of the K-12. This is in preparation for the strict implementation of DepEd's no read, no pass policy in grade 3. The vision, no Manileño in his adult life will be forced to sign a document he does not understand. Sa pangunguna po ng ating Mayor of Many Firsts, sisiguraduhin po natin na ang bawat Manileño ay may hamon sa buhay, ay may laban sa hamon ng buhay. Teaching our children how to read will make them survive life. Then, they contribute positively to the society. They say it takes a village to raise and educate a child. The end goal po ng Manileño, ng Manila, this village we now engage shall make Manila great again. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Lumeda. At ngayon, pakinggan natin ang mensahe ng ating butihing ama at punong lungsod ng Maynila, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala at sa ating pong Superintendent Lumeda, at 10 ng SDO family, the teaching and non-teaching personnel of the office. Good morning. Hindi lang kayo magaling magturo, pati kumanta pala. May tinatago pala kayong talent. Tago nyo na lang, ha? Sa ating pong mga bisita na naririto, Sisterhood Club from Kiwanis Club of Taichung, POR, ROC, and Kiwanis Club of Kuala Lumpur, Malaysia. And first ever 10th Olympic medal for the Philippines, Mr. Kyle Brent Chavez, bronze medalist, Tokyo 2025. Ito, palakpakan. Anyway, magandang umaga sa kapwa ko naglilingkod sa bayan, sa ating mga konsehal na naparito, at ang ating Vice Mayor Chi Atienza, sa ating pong pupuntang jamboree
Boy Scout. Dami natin bisita ngayon. Nakakalata ako sa inyo. Papasko na. But anyway, isang magandang umaga sa lahat ng naparito sa lingguhang programa natin. Salamat sa Diyos at unti-unting mairaraos talaga natin ang December of 2025. No? Talagang yung boka-boka, pag inaarya ko yung sinulit, talagang tukod na tukod. No? But then again, as I've been saying, lagi ko nga sinasabi na God will provide. Let's just do our best. Now, it seems marami na tayong nabigay na lumang obligasyon sa kanya-kanyang organisasyon or department na kaani ng pamahalaan o ibig sabihin kasama ng pamahalaan na maglingkod sa bayan. Alam nyo, nalulungkot lang ako, may mga siguro mga 30 out of 11,000 teachers, no? Na gusto ko malaman niyo to, naggagaling-galingan itong MPSTA, yung organisasyon ng mga teacher, para bang dahil sa kanilang organisasyon mariresolba ang problema ng mga guro, para bang sila ang may dala ng magic wand, no? At gugulhin ang isipan, iistorbohin ang panahon na dapat ang ating mga guro ay panatag ang pamumuhay sa loob ng paaralan. At naggagaling-galingan itong mga kaya kayo huwag kayo sasali dyan sa mga kaliwa. Unang-una, wala namang dulot na binutiya sa atin. Puro na lang sis Pumpa. Still have a problem. If we keep on shouting, do you think the problems will be resolved? Kasi may mga 30 miyembro yan sa buong organisasyon na yan na 11,000 halos. Turin nyo, kakapiranggot. Hindi ko sila minamali, pero sila rin ang nagturo sa akin, yung mga teacher sa public school. Yung 10,000 plus is greater than 30. Sinabi niyo sa mathematics. Tama ba yun? Pero itong mga maliliit na to, ibibida-bida na sila ang nagtatanggol sa kapakanan ng mga guro at ang ating institusyon. Hindi po totoo yun. Alam mo, ginawa sa gusto ko lang malaman ninyo, sa chat group nila, magdidemanda kami, we will claim 110 million. Sabi nung MPSTA, didemanda namin sila. Kailangan ibigay yan ni Yorme. Wow! Kung ikaw nga na naman membro, ang galing ng presidente namin. Ako, tanong ko, simple lang. Bakit hindi kayo nagdemanda nung nakarang administrasyon nung hindi binibigay sa inyo? The sauce for the gander should be the sauce for the goose. Bakit hindi sila nagdemanda? Alam nyo bakit? Hindi rin binigay yung allowance ng mga teacher for so many months. Dahil nakakuha ng tip, gusto ko ipaalam sa inyo nakakuha lang ng tip yun. Alam nyo bakit? Ano nakuha nilang tip? Ng mga 30 na yun o wala pa? Alam nyo nakuha niyang tip? Kasi kahit wala tayong pera, pinahanda ko yung payroll. Pinahanda ko. Bakit? Para pag may pera,
o ibigay nyo na yung allowance niya, o ibigay nyo na yung bonus niya. Ayan po. Ganyan kadupang ang ugali ng mga makakaliwang grupo na yan. Pag alam nila magkakaresulta, magbibida-bida sa mga teacher. Dahil sa amin, narinig tayo ng gobyerno. Wow! Laway lang po na mo, gusto mo kumita ng pera? Ano tinira nyo? Pa-share naman. Hindi, totoo po. Kung talagang pinagmamalasakit nila yung kanilang guro, kung pinagmamalasakit nila, sana nung nakaraang taon pa hindi binibigay. Ito, ang first quarter pa, hindi binibigay. Kung mo nakakita, nagsabi na si Yorme during department head meeting, ihanda na, ikayak na yung allowance naman ng teacher ulit dahil bibigyan natin ulit ng teacher bago man lamang matapos ang taon. Siguro nakatip. Wala pa nga pera gusto na kumulekta. Hindi po. Ako, mahirap po. Alam niyo ba, para lang sa mga guro yung mga JO, nandito ngayon. COS or Contract of Service. Wala pa ho yung Christmas gift. Wala pa. Kasi wala naman kayong bonus, di ba? Walang bonus, di ba? Wala, di ba? Steady ka lang dyan, ginagawa na payroll. Kaya po, kasama-sama ng loob ko, ito talaga pinagdugo ng puso ko. Gusto ko malaman to ni Superintendent kahit ipakita pa niya yung text ko sa kanya. I don't comply with blackmail. No. Nung ginagawa niyo yung chat group na yun, nung hapon na yun, nag-uusap kami ni Paul. Nag-uusap kami. Paul, tingnan mo nga, total marami akong nasingil na matagal na panahon hindi nasisingil. Di ba nakakolekta ako ng 120 million sa B Brown? Naalala niyo yun? Hindi naman na taxes yun. Collectibles. Nakakolekta ako sa mga kontrakto. Sabi ko sa kanya, Paul, mukhang malaki pang kailangang allowance ng teacher natin masyado pa tayong outdated. Pero kasi, ang pangarap ko talaga para magtapat sa inyo, lahat ng lumang obligasyon, bawasan natin. Dahan-dahanin natin para maitawid natin. Kahit pa paano, alam mo yung tawag namin doon? Yung lahat man lang mamantikaan, alam mo yung ganong katwiran? Yung may lahat lang may mapagharimunan. Kaya ako'y nagpapabala sa mga guro. Huwag kayo kayo yung professional, daig niyo pa ako. Sa totoo lang, daig niyo pa ako. There are things, and most of it cannot be resolved by what you call, anong tawag niya? Sitting down? Sit down? Pero mo, pinasusweldo ng gobyerno magrarally sa kalsada. Wow! So habang nagrarally ka, may sweldo ka. Habang nagpo-protesto ka, may sweldo ka. Ngayon, kung ayaw mo sa gobyerno, umalis ka sa gobyerno. Kasi ang gobyerno hindi perfecto. No perfect. Nakita ninyo nga pagtatagpi-tagpiin ko lang para mairawasan lahat. Kaya po, mag-iingat kayo. Ako, I have no heart loss with them. I owe it to the people of Manila. Kaya lamang, kahit na inililingong ko ang taong bayan, pinipilit ko rin gampanan at tukdin yung aking mga obligasyon para sa aking mga kapwa-kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila. At gusto kong ipaalam sa MPSTA, what we're giving you is not a right. Let that sink in to the minds of those so-called representative of teachers in Manila.
We can take it away anytime. Gusto nyo sumama sa 30? O yung 11? O yun. Ayan ang Vice Mayor, ayan ang kusiyap. Ako po ay isa sa may akda na bigyan kayo ng allowance ng mambabatas ako. If we have the power to make, we have the power to break. Tandaan nyo yun. So don't antagonize your city government. Ay nako, laking ginhawa sa atin. Alam nyo bakit? Alam nyo kung gaano kalaking ginhawa? Mamayang hapon, yung medyo ninyo, makukuha nyo na yung 4,000 ninyong allowance. Today, we are going to release 45 million pesos for our teachers. For the month of what? For the month of what? Mayor ba ako noon? Real talk lang. Who joins? That's what I'm saying. It's not always about the money. Sometimes, mutual respect is more than the value of 1,000 pesos and 2,000 pesos. Kaya sa inyo, mamaya, Paul, alam mo na si ATM nila. Paano naman yung mga easy. Gusto nyo, relax lang. Hindi talaga, walang biro. Kaya lang na medyo nasaktan ng kalooban ko. Hindi naman nila hiningi sa akin. Hindi naman nila hiningi. Kami lang ni Paul. So Paul, pagka meron tayong bigyan naman natin ng konti, masyadong malayo yung obligasyon natin sa teacher. Abay, kaya hindi pa natatapos ang baklang araw May makikita ka ng text, may nag-tip. Tapos lalabas sa mga teacher. Rami No. Nagpadala ba sila ng 45 million? So I just want you to know that it's not about anything else. Let's call a spade a spade. Things can be done, and sometimes it's easy, and sometimes it's hard, and there's another level, super hard. Pero yung nasa inyo, doon lang yung sa hard. Huwag kayong mag-alala. Steady lang kayo. Paul, luka mo ako may awa ang Diyos. Basta, walang matatapos ang taon na hanggat maaari, loobin nawa ng Diyos. Lahat naman kahit paano mairaos natin. So muli, mga kababayan, maging takdang aral sa atin. Tandaan ninyo, hindi ko nga mag-gets bakit hindi pinagbabawal ng batas Dapat ipagbawal ng batas to Dapat yung Senado, Kongreso, maggawa ng maigpit na batas Lalo na, ang ginaguide mo is the next generation. You're teaching the next generation. So, are we teaching our kids na sumuway sa organisasyon na ang tanging ninanais ay kapakinabangan ng pangkalahatan o pakinabangan ng politika ng iilan? Kung magaling yung mga yan edi sana wala tayong problema ngayon. Kaya po sa inyo, mga kasama ko naglilingkod, salamat sa inyo. Konti na lang, konting push na lang. Sana matapos na itong 2025 because hopefully there will be better days for 2026. But then again, kaya ako'y nagpapasalamat at marami tayong napagtatagumpayan. 3 months ago, the school board which I had during those meetings, nakakita ako ng tsape at sinabi ko yung isang programa ng pamahalaan
digitization of our schools. And there is a big backlog through the help of our school board. During that meeting, I ordered and had it approved during the course of the session. Today, that afternoon ay makakamit na ng ating mga guro at mag-aaral 392 classroom. That's for you, saying, I love you. Yes, wala na. We are going to be compliant today. Despite of fiscal hardship, unti-unti natutugunan natin ang pangangailangan ng taong bayan. In this case, particular na mag-aaral natin. Kaya sa inyong lahat na parito, sa ating mga bisita, malamig ang simoy ng hangin. Huwag kayong mag-alala. Paiinitin ko mga kusina ninyo. Kunti na lang. So, mag-iingat kayo this week. Galingan natin. No? I cannot do this alone. I need each and every one of you. Let's be of service to our people. And that is the basic principle of why we exist in this organization called government. Government is for the people. Its purpose is to serve every citizen in the city of Manila, or even non-citizens, non-Manilans who will transact in City Hall. Kaya, pahabain ninyo ang inyong kamay ngayong Disyembre at araw-araw ng paglilingkod sa bayan. At nang marami pa tayong mayakap na mamamayan. Mag-iingat kayo. Sabi ko naman, bibigay ko naman, steady ka lang. Hilo lang ang pagod. Then tubig. Mag-iingat kayo. Katulad na sinasabi ko lagi, linggo-linggo. You will never know. You will never know. Mag-iingat talaga kayo. Kailangan ko kayo. I wish that God will guide you this week. Keep you healthy and safe so that we can serve our people. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Dumagoso.